Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Rachel Laria Cristal ng CRC San Pedro. Samahan niyo po kami sa ating programa Tinapay mula sa langit, ang salita ng Diyos. Tayo po ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na ako'y ginamit mo sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Dalangin ko po ang kanunungan at kaalaman na makapagpahayag ng iyong mensahe. Buksan mo po ang puso at isip ng mga taong nakakarinig ng mensahe mula sa iyo upang aming maunawaan ang nais mong iparating sa bawat isa. Tinataas ko po ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng iyong anak si Jesus. Amen. Ngayong umaga, atin pong matutunghayan ang nagbasa sa aklat ni Joshua, chapter 21, verse 28 to 29, na may pamagat na cities from Issachar. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Atin pong basahin ang mga bersikulo. Bersikulo 28. Buhat naman sa lipin ay Issachar, tumanggap sila ng 4 na lungsod. Bersikulo 29. Sisyon at Daberat, Jarmuth at Enganim, kasama ang kanilang mga pastulan. Verse 28. Tinatalakay dito kung sino at saan kilala ang tribo ni Issachar. Sino nga ba siya? Si Issachar ay ang nagpropesiya sa 4 na lungsod. Saan kilala ang tribo niya? Kilala ang tribo ni Issachar sa pagpropesiya ng mga pangyayari at mangyayari. Sa Kronika 12 verse 32, buhat sa lipin ni Issachar ay 200 mga pinuno kasama ang kanilang pinamumunuan. Sa kanilang pagpropesiya ay kasama nila ang Panginoon. Ang Diyos ay sumasa kanila. Ito'y marunong humula ng panahon at nagpropesiya kung anong hakbang na gagawin ng bayang Israel. Sa Pilipos 1:6, nasusulat, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasinilan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. He is the same yesterday, today, and forever. Sila'y ginantimpalaan dahil sa kanilang pagsunod, obedience. Ang mga Levita ay hindi tumanggap ng mana sa lupa tulad ng ibang lipi, kundi partikular na mga lungsod. Sila ay nasa proseso ng pagtupad. Nabanggit din sa Pilipos 23 verse 14 to 16, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay. So dahil doon, sa kanilang pagsunod, tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa buhay bilang isang individual na pinili ng ating Panginoon, panghawakan natin at sundin ang kanyang mga utos. At sinabi sa verse 29, ngunit nagkalugna ng Panginoon ng 4 na lungsod. Una, Sisyon. Pangalawa, Daberat. Pangatlo ay ang Jarmuth. At pang-4 ay ang Enganim, kasama ang kanilang mga pastulan. Kaya nga, tayo ay tinuturuan na magtiwala, maghintay sa kanyang mga pangako sa atin. Tayo ay maghintay sa perfect timing ng Panginoon. Tayo po ay dumakong muli sa panalangin bilang magtatapos. Aming Diyos, dalangin namin sa umagang ito na kami nabuspos ng banal na Espiritu sa aming napakinggan sa mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Salamat po sa iyong pangako na siyang aming pinangahawakan upang kami lalo pang maging matatag sa pananalig sa iyo, Panginoon. Dahil tapat kang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya nga, kung sa aming pamumuhay, kailangan namin sundin ang kalooban mo. Sangguni namin ang mga plano namin sa iyo upang kami magtagumpay. Katulad na lang ng pagtugon mo sa lipin ni Issachar dahil sa kanilang pagsunod na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang ating Diyos na si Yahweh, kaya't sila'y ginantimpalaan. Sa iyo po lahat ng kapurihan, kapasalamatan, karangalan at kadakilangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ay maraming salamat po mga kapatid sa pagsama sa amin sa programa Tinapay mula sa langit na araw-araw nating napapakinggan. Maaari po natin itong i-share upang maging pagpapalang espiritual sa iba. Atin pong suportahan ang programang ito upang marami pa ang mapalakas ng pananampalataya at marami pa ang maabot ng salita ng Diyos na magliligtas sa ating lahat at magbibigay ng kapanatagan. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Mapagpala pong bawat nakikinig. Magandang umaga po.